Good morning! Welcome ulit sa aking channel, Ochi Life, living alone in Brunei Darussalam at nagtatrabaho bilang isang sales lady ng mga gold jewelry. Ngayong araw, hindi tayo maaga gumising kasi ordinary day lang po ito ngayon. So, nasa alas 7:15 na tayo nagising sa umaga. May oras po dito ng pagligo. Ang oras po ng pagligo ko ay 7:30 kasi nga sa dami ng nakatira dito. So, kailangan mo talagang sumunod sa oras. Kung hindi, ay masasapawang ka na ng iba. So, yan nga, 7:15 na, kaya pwede na tayong maligo. Kasi yung susunod na maliligo sa akin, alas 8. So, yan ang sabon ko, araw-araw kung dinadala yan. Pag naliligo, ito yung aming toilet. Yang susi, kailangan mo ilak lagi ang kwarto mo dahil hindi lang ikaw ang nakatira sa bahay na to. Marami po kami, iba-ibang lahi. Tapos yung tubig naman namin, may punduhan na ganyan kasi bigla na lang nawawala ang tubig din dito. So, mahirap pag walang pundo. Yan nga, tapos na tayong maligo. Pagkatapos, babalik ko din yan sa lagayan ko ang aking mga sabon. Tapos, bago tayo magbihis, magdidilig muna ako ng aking mga plantita. Meron ako ditong tanim na aloe vera. Yan yung bintana namin. Lagi po kasi nakasara yan kasi yung unggoy pumapasok, nangunguha ng mga kung anong pagkain na meron. Tapos yan yung tanim ko, yan po ay turmeric, ito naman ay aloe vera at saka yung curry leaves. Pinutulang ko yung aking curry kasi medyo malago na masyado. Yun nga, tapos na tayong magdilig, kailangan na naman nating isara ulit itong bintana para hindi makakapasok si unggoy. Madami talagang unggoy dito. Katapos niyan, kukunin naman natin yung aking sinampay kagabi, yung mga nilabhan ko kagabi. Ito nga, nalaglag nga yung damit ko. Ewan ko sino nakasabit. Dito kami lagi nagsasampay sa exit door kasi maano po dito, madaling matuyo. Kasi marami mga compressor ng aircon. Mainit dito. Kaya sa gabi, pagkatapos mong labhan, i-dryer mo, dito mo isabit. Kinabukasan po ay tuyo na po siya kaagad. Madaling matuyo. Basta i-dryer mo lang siya para hindi siya tutulo dun sa baba. Kasi nga nasa 3rd floor po kami nakatira. Yan, pagkatapos naman yan, ay magluluto po tayo ng baon. Dito po kailangan matuto kang magluto kasi kung bili ka ng bili, wala ka pong maipon. Mahal din po ang mga bilihin, lalo na mga pagkain. So, yan, ginagawa ko araw-araw. Nagluluto po ako ng baon. Ang lulutuin po natin ngayon ay sunny side up na itlog. So, yan, naglalagay na tayo ng mantika para pag sa itlog ko yan nalulutuin. Tapos yan, mag-prepare naman ako ng aking lemon tea para dun sa trabaho, para may mainom naman tayo dun. Kasi kung bibili ka rin yung isang tasa ng lemon tea, nasa $1.50 na rin. So kailangan kong magdala para hindi na ako bibili, medyo makakatipid. Hindi na bili ng bili. Yan. So, matitipid ko na yung $1.50 ko kasi sarili ko ng baon. Tapos, may binili din ako ng sitaw. Yung isang tali na sitaw na yan ay nasa $1 din. Pero okay na. At least, pag nagluto ako, pwede ko siyang kainin ng mga 2 araw yung ulam ko. Lagay ko lang sa ref, pinabukasan, initing ko ulit. Pag bibili ka kasi, meron namang mga mumurahin dito na mabibili mo $1 lang, isang kanin na at saka isang manok. Tapos kung may
gulay, mga 150. Pero nakakasawa rin pag araw-araw bili ng bili. Mas hinahanap mo rin yung sarili mo talagang luto. Yan nga, nadubo ko lang po yung sitaw na yan. Lagyan ko lang ng konting sili para medyo may anghang naman. So, ang nilagay ko, yan nga, bawang lang at saka sili. Wala nang sibuyas. Minadali, lang yan kasi may pasok pa. Yan, ginigisa-gisa ko lang yan. Madali ang trabaho lang. Ang ginagawa ko naman, panghalo pag nagulay ako, bumili ako ng baboy, tapos pinakupsan ko. Yan, nilagay ko sa garapon. So, anytime pag maggulay ako, magbaon ako, yan, kumukuha ako ng konti, panggisa ng gulay. Yan. Mabango siya kasi nga, yung mantika, at saka yung kalaban. Tapos, ito naman kanina, yung ating limon na hiniwa, lagyan natin ng tea, at saka asukal. Yan, isang kutsara lang na asukal kasi matamis na masyado pag madami. Medyo nagkakaedad na, hindi po pwede na yung matamis. Tapos, lagyan natin siya ng takip para hindi mapasukan ng alikabok. Yan, ready na yan pang baon. Tapos, yung atin namang adobong sitaw, yan, gigisa na natin yung ating bawang at saka sili at ang ating sitaw. Lalagyan lang ng tuyo, wala ng asin, yan lang. Simpleng recipe lang. Tapos yan, antayin na lang natin siya na medyo malambot na maluto na siya. Sabang nag-aantay naman na maluto yon, maghugas, magligpit na dito sa ating mga ginamit na mga kanina. Sangkalan, tsaka kutsilyo. Yung tubig naman namin dito pang hugas, ganyan din, din, sakod din. Hindi po kasi ang hina ng tubig pag hindi mo nakasahod. Walang sahuran, ang hina. Tagal kang matapos sa paghuhugas mo kung ano mang ginagawa mo. So, ito nga, nagsaing nga pala tayo. Nakalimutan ko, nagluto na ako ng ulam. Wala pa pala akong sinaing na kanin. So, yung sinaing ko, isang beses na akong magsaing, pero mga baong ko na yan, mga 3 araw na. Ilalagay ko lang yun sa rep, tapos steam ko na lang para may baon ako kinabukasan. Hindi ako araw-araw nagsasaing. Tapos yan, luto na ang baon natin. Lagay na natin sa baonan. Yan, tapos na ang ating adobong sitaw. Hugas-hugas time na naman. Tapos, every time pagkatapos kong magluto, yung kalan, kailangang malinis. Ayaw ko yung iniiwanan siya na madumi, mamantika. Kailangang malinis. Okay, pati yung ating sabon, kailangan din nating takpan kasi may ipis dito. Kasi yan ang sponge natin. Ayan, tatakpan na natin yung ating baon. Ready na natin. Yan, may itlog din tayo niluto na sunny side. So, ready na yung ulam natin. Lagay na natin dito sa ating bakol, yung ating lagayan ng baon. Ayan, may mani pa akong baon. Ako din nagluto niya nung nakaraang gabi. Ayan, may tubig din tayo. Ayan, kompleto na yung baon natin sa buong araw. Tapos, tayo naman ay magkakape for breakfast. Ayan, may kape, tapos lagyan ng gatas. Tapos, para medyo matamis, nalagyan ko siya ng konting 3-in-1. So, yan lang ang aking almusal.
Yan, mainit na tubig. Walang tinapay, hindi nakabili ng tinapay. Kaya ngayon ang almusal ay yan lang, kape lang. Dahil maaga pa, may time pa akong manood ng balita kung anong meron sa Pilipinas habang nagkakape. Sama ko si Turtle. Yan, kape-kape muna kasi maaga pa. Alas 9 na ng umaga, kailangan na nating uminom ng maintenance. Baka makalimutan, mahirap na. High blood po na maintenance yan. Tapos yung ito naman, dahil nagmimenopause na, kailangan na rin natin. Tapos maglagay na tayo ng sunscreen, mag-ready na para sa trabaho, para maging presentable naman sa harap ng customer. Kaunting pa kulay-kulay sa mga labi, kaunting pintura ng ating mga pilik mata para presentable tayong humarap sa ating mga customer. So, yan. Paalis na tayo. Lock natin yung ating kwarto dahil nga hindi lang tayong nakatira sa bahay na to, marami. Tapos yan, sandal lang ang suot natin. Hindi na tayo mag-close shoes. Sa amin pwede yung sandal lang. Tapos pagbaba mo, kailangan dalhin mo ang sarili mong basura. Basura mo, sarili mo, tapon mo. Tapos yan, may bag tayo, yung ating mga personal na mga gamit. Tapos yung ating baon at yung basura. Bago tayo umalis, lumabas, kailangan patayin natin yung mga ilaw. Yan, baba na tayo. Ready to work na. Tapos dito sa baba, may tapunan kami dyan ng basura. Yan, tapon mo lang dyan. So, nandito na tayo sa aking trabaho. Yan na si Amo ay dumating na. Okay. Salamat Okay. Nandito na tayo, magtatrabaho na ulit. Salamat guys sa pagsama sa aking buhay bilang isang sales lady ng mga alas dito sa Brunei Darussalam. Maraming salamat po sa panonood. Sa susunod po ulit kita-kits ulit tayo. Trabaho muna ako. Bye!